Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad. May katanungan ka? Masyaallah. Galing sa iyong followers na si Norain Ibrahim. Pero na ba akong followers? Nahack naman. Nahak na. Inshallah, dadagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga mag-aaral mo, inshallah. Ang katanungan niya, Ustad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Asko lang po, paano po kapag hindi makapag-akida ang isang Muslim? Akika pala. Malish. Makapag-akika ang isang Muslim, ano po ang hatol nito? Maganda yan, no? Masyaallah. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay na ba? Maganda ba yung ambience natin? Masyaallah. Alhamdulillah. Buti pinainahan nila yung ano. Ito nakakuha ka ng sponsor, inshallah. Maraming salamat sa ating sponsor, mga kapatid, dito sa Gacha. Ang tambayan ng Pilipino kapag sila ay... Tambayan ng Dawaya. Di ako may sabi niyan, ha? Okay. Anyway, mga kapatid, please follow po sa aking bagong page. Nahack po kasi yung aking page na ano. Magandang katanungan, no? Kasi alam natin na hindi lahat ng Muslim ay nakakaranas ng akika. Siguro marahil ay hindi nila alam ang batas na ito. Hindi nila alam ang sunna na ito. Ang amoy ng sigarilyo. Okay? Sakro. Yun. Di naman kaya ay ang iba is nagpapabaya sa bagay na ito. Bagamat alam nila. No. Ang katanungan ay, ano ba ang hatol? Tama? Sa isang tao na hindi nakapag-akika. Okay. Para malaman natin yan, ano ba ang hatol ng ano? Ang panindigan. Alisto ako sa ano yung suke. Paano lang. Ano mga hatol ng akika? Ang hatol ng akika, ayon sa pinakatamang pananaw, ito yung sunnah muakkada. No? Sunnah muakkada. Ang ibig sabihin is malakas na itinagubilin. Ay, alhamdulillah, umalis siya. Kung mamaigting na itinagubilin. Mariing sunnah. Mariing sunnah. Ang ibig sabihin na sunnah muakkada. Okay, mariin. Diba? Hindi yung ano lang na, basta mariin. Alam natin yan, mariing sunnah. No? Of course, sa atin, sa panampalatayang Islam. Ngunit, hindi ito isang obligasyon. Hindi isang farm. Kasi wajib. Kasi may magkakaiba yun eh. Pag wajib kasi yun, pag hindi mo ginawa, magkakasala ka. Pero kapag gano'n lamang, pag sunnah mo akada ay wala ka namang kasalanan doon. Ngunit, kung ang isang tao hindi na isa katuparan ng kanyang akika, no, siya ay sanggol, dahil sa mga kadahilanan, walang kasalanang ipapataw sa kanya. Wala. O sa kanya mga magulang, wala. Sapagkat ito ay isang recommended na gawain lamang. No? At hindi siyang kondisyon sa pananampalataya o pagsunod sa Sharia. Hindi siya kondisyon, hindi siya tinatawag na wajib. Now, mayroong hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bagay na ito. Hadith na kung saan ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa akika mula sa hadith ni Samura bin Jundub radhiyallahu anhu. Sabi niya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahan bi aqiqati tudbaw anhu yawm sabi'a wa yuhlaqu wa yusamma. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang bawat batang lalaki ay nakasangla sa kanyang akika. Na mamaya papaliwanag natin yung word na murtahan. Murtahan ba? Ano bang ibig sabihin ng murtahan? But literally, ang ibig sabihin ng murtahan, nakasangla. So, ang bawat sanggol ay nakasangla sa kanyang akika. Anong ibig sabihin nun? May papaliwanag natin. Huwag kayo excited. No? Ito ay dapat isagawa sa ikapitong araw pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Ang kanyang buhok ay aahitin at siya ay pangangalanan. Actually, yun yung mga sunna. Yun yung mga sunna talaga sa akika. Diba? Kaya, ang nakalagay sa hadith talaga, aahitin yung buhok. Diba? Isisip talaga yung buhok. Tapos, may ibang salaysay pa, anong gagawin doon sa buhok?
sa ibang salaysay ng hadith, ay para siyang iipunin, tapos titimbangin. So, katumbas, halimbawa, kung ilang gramo, ay katumbas ng gramo ng gold Gold. or silver. Oh, okay. Dalawa doon, Ustad. Oh, either mamili ka gold, silver, pero the best is gold, walang duda. At pagkatapos yun ang ibibigay, halimbawa sa naipon na yung mga buhok na ahit, no? Naging 2 gramo. So, katumbas ng 2 gramo na gold. So, ngayon, kung wala kang gold, yung katumbas na pera, based sa current price ng gold. Halimbawa, magkano yung gramo ng 1.5. O, halimbawa, so, this is sa 2 gramo, 3,000 real. So, yan ang ibibigay mo sa kagaya namin. Mahihirap. Mashallah. Mga miskin. Swerte pala yung ano. Bibigyan, no? Astagfirullah. Mabiyaya pala yung tao na makapal yung buhok. O kaya yung iba, parang lugi naman pagka yung isa yung walang buhok. Kasi meron walang buhok, di ba? Pag mga bata na. Diba, no? Di ba? So, yun yung mga sunnah, kumbaga, na ritual na ritual pag during the akika. Subalit, ang pinaka-highlights doon, yung pagkatay. Pagkatay ng kambing para sa akika. Pag ano kasi, pag lalaki, ilan? 2. Pag babae is isa. Okay? So, yun. At siya ay pangangalanan. Okay, pangangalanan siya. Now, doon sa pag akika, which is nakalagay sa hadith na 7 days after ng kapanganakan, pag yan ay kaya mo. Pag hindi mo naman kaya, is 14 days. 777 ba? Pag hindi mo kaya ng 14 days, 21 days. Pag hindi mo kaya ng 21 days, any day. Any day na. Any day na yun. Kahit umabot na ng months Kahit or ang year. 100. Subhanallah. Okay. So, walang dula. So, ipinapakita nito na ang akika ay isang sunnah muakkada. Itinagubili na gawain, ngunit hindi isang obligasyon. Subalit, nagkaroon ng iba't ibang pananaw ang mga scholar sa bagay na ito. Tunghayan natin yung mga pananaw ng ibang mga scholar. Ayon kay Imam Ahmad, Imam Shafi'i at Imam Malik, ang akika ay sunnah muakkada. Yun ang kanilang opinion. At hindi ito sapilitan. Ayon kay Imam Abu Hanifa naman, ito ay isang obligasyon. Okay? Ito ay, ito ay hindi isang obligasyon, kundi isang optional gagawain. Optional. Okay? Ganon din. Parang pareho lang. Pero iba kasi yung sunnah muakkada eh. Pinaigting. For example, parang as much as possible, wag mong bitiwan yun at wag mong pabayaan yan. Muakkada, mariing na sunnah. Kung optional, I mean, kahit may kakayahan ka, pwedeng hindi mo gawin. Samantalang sunnah muakkada, pag may kakayahan ka, kailangan mo talaga, gawin mo talaga, huwag mong pabayaan yun. Yun ang pagkakaiba ng optional doon sa muakkada. Okay? So, yun yung pananaw ng iba. Now, ano ang dapat gawin kung hindi na isagawang akika? Now, kung hindi ito na isagawa, nung sanggol pa ang isang tao, may option siyang isagawa ito para sa kanyang sarili. No? Sa kanyang sarili at sa kanyang pagtanda. Halimbawa, kayo, naakikahan. Kundi kayo, nakakikahan ba kayo? Hindi. Di tayo nakakikahan, di ba? So, sa pagtanda natin, pwede tayo mag-akika para sa ating mga sarili. Tayong magpakatay para sa akika natin. Di ba? Kung hindi ka marunong magkatay, sabi mo lang sa nagkatay na yun ay akika, kambing yan ay akika para sa akin. Yun ang layunin doon. Okay? Question, Sad. Hindi kailangan mo rin magpakalbo na. Yes. Kasi sa sunnah. Para maisagawa mo yung sunnah. Yes. Kung swerte ka, kung malipis na. Ay, mabiyaya kung ano pala, astagfirullah. So, mabiyaya pagka not ka na. So, bakit ito sa kanyang pagtanda pa rin, ito ay batay sa salaysay mula kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ang Propeta Sallam ay nagsagawa ng sariling akika matapos ang kanyang prophethood. Bagamat may discourse, of course, subalit mayroong discussion yung mga ulama dito sa katibayan, sa authenticity ng hadith. May mga nagsabi na hindi authentic. May mga nagsabi na authentic. Ang ilan sa mga scholar naman, gaya ni Ibn Taymiyyah at Ibn Uthaymin, ay nagsabi na hindi na ito kinakailangan gawin sa pagtanda, sapagkat ang pangunahing layunin ng akika ay ang pasasalamat ng magulang para sa kanyang anak. Yun talaga yung layunin ng akika. So since na, pasasalamat sa Allah. Pasasalamat sa Allah ng isang magulang sa kanyang anak. So ngayon, paano maano yung katulad natin, mas para na hindi naman ayun na tayo mag-aaral sa ating mga sarili, di ba? So, pero mas maganda kasi enjoy yun eh.
Rijalul Walima yun eh. Pwede, istirahan lang. halimbawa, 10 kayo, Ustad. Mabalis lang. Halimbawa, 10 kayo magsasabay-sabay kayo mag-akika. Dalawang kambing. O pwede naman, Pwede yun sa isang halimbawa, baka. Ang isang baka kasi, Oo. ang pwede lamang dyan is para sa 5 tao. isang baka. Ang isang baka. Pwede, 2 baka na yun. Sa 10 lalaki. Pwede mag-share lamang sa isang baka, 5 tao. Pero sa isang kambing hindi pwede mag-share. Isa lang Sa talaga kambing, isa lang talaga. Ganun din ang ganun din ang kamilyo. Sa grupo yan para lahat mabalik sa mag-akila sa ano. Mashallah, inshallah. Baka yun. Oo, inshallah. So sa madaling salita, walang kasalanan o Sakit ng parusa tuhod mo dun. kung hindi ito naisagawa. So hindi ito nakaka-apekto sa pananampalataya o sa pagtanggap ng mga gawa. So maaaring isagawa ito ng isang tao para sa kanyang sarili kung nais niya, ngunit hindi ito isang obligasyon. Okay. Sa kabuuan, ang akika isang itinagubili na gawain, ngunit hindi ito sa pilitan. No? Kung hindi ito na isa katuparan sa isang tao noong siya ay bata pa, walang anuman itong negatibong epekto sa kanyang buhay o pananampalataya. Now, balikan natin yung hadita kanina na kullu gulamin murtahan bi akikati. Mahalaga yun eh. Kasi ang ibig sabihin ng murtahan dito ay nabanggit sa hadith ay tungkol sa isang akika, isang mahalagang termino na meron siyang malalim na pagpapakahulugan sa wikang Arabic at yun sa Islamic jurisprudence, sa Islamic fiqh. So upang maunawaan natin ito mga kapatid, so kailangan tingnan ng literal, nakahulugan ito, Literal. at gayon din yung mga interpretasyon ng mga scholar dito. No? At kasi may connection yung literal doon sa iba't ibang interpretation o technical meaning. Okay? So unang-una, ang literal, murtahan, ang ibig sabihin ng murtahan ay isang derivative ba, hangong salita from the word rahan. Ang rahan kasi isang la. Sanla. Sumantakin mo ang sanggol, ang bawat sanggol ay nakasangla sa kanyang akika. Pero, so para siyang sangla. So ano ba sa ating ibig sabihin ng sangla? Di ba sangla parang may garantiya, parang bibigay mo sa isang tao parang may garantiya. Ano ba yun? Collateral, balik. Collateral damage. What's yung damage? Pero ang kasunod na bayaran mo yun. Kumbaga pag sinanla parang kailangan tubusin. Parang kailangan tubusin. Kaya ibig sabihin nun, kaya kailangan tubusin pamagitan ng akika. Pero Mashallah. may malalim na kahulog, ibig sabihin mo. Bukod sa kahulugan na nakasangla, ito ay nagpapakahulugan na nakadepende or nakabilanggo. Nakadepende. So sa madaling salita, ang sanggol, ang bawat sanggol ay nakadepende sa kanyang akika or nakabilanggo sa kanyang akika. Sa isang bagay. Ibig sabihin, nakabilanggo sa isang bagay, nakadepende sa isang bagay. Okay? So sa pagkalahatan, ang salitang ito ay ginagamit sa mga kasunduan sa pautang, kung saan ang isang bagay ay isinangla bilang garantiya para sa isang utang. So sa konteksto naman ito sa tinatawag na murtahan, ay maaaring isalin bilang nakatali. So sa hadith. So parang yung bata, yung sanggol, lahat ng sanggol ay nakatali sa pamamagitan ng kanyang akika. O nakakadina sa pamamagitan ng kanyang akika. O nakadepende, no? Sa isang bagay na kailangan maisakatuparan. Okay. Now, ano yung interpretasyon ng mga scholar sa hadith na ito? Sa hadith ni Rasulullah na yun nga, bawat batang lalaki ay nakasangla sa kanyang akika. Okay? Ang ibig sabihin nito ay nakasangla sa kanyang akika, may ilang interpretasyon ng mga scholar dito. Una, ang bata ay nakasangla sa kanyang akika sa kahulugan ng hadlang sa pamamagitan ang pagpapala at proteksyon. Okay? So, ibig sabihin dito na yung bata na yon parang pag hindi mo inakikahan, parang wala siyang proteksyon. Nakatali pa. So, yun, wala siyang proteksyon. Isinaad ng ilang scholar, kabilang sinabi ng Al-Qayyim at Ibn Uthaymeen na ang kahulugan ng murtahan sa hadith ay tumutukoy sa pagkakaugnay ng bata sa kanyang akika bilang isang paraan ng pagpapalaya sa kanya mula sa ilang mga hadlang sa biyaya at proteksyon ng Allah. Allahu Akbar. Okay? So, madaling salita, ang akika ay isang sunnah na nakakatulong sa pagkakaroon ng pagpapala, kalusugan, at proteksyon sa bata. Kumbaga yung baraka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, mashallah. Ang batang hindi na isa katuparan ng kanyang akika ay maaaring hindi makatanggap ng parehong antas ng biyaya at proteksyon gaya ng isang bata na naisa katuparan. Allahu Akbar. Diba? Pangalawa, ang bata ay nakasangla sa kahulugan ng kanyang pagiging dahilan ng kasiyahan ng kanyang mga magulang. So ayon kay Imam Ahmad, isa sa mga pangunahing interpretasyon ng murtahan ay nangangahulugan na ang hindi pagsasagawa ng akika ay maaaring makahadlang sa ganap na kasiyahan ng mga magulang sa kanilang anak.
Masyaallah. Ang isang bata ay isang pagpapala mula sa Allah at ang akika ay isang paraan ng pagpapahayag ng pasasalamat sa Kanya. Masyaallah. Pangatlong kahulugan, ang bata ay nakasanla sa kanyang akika sa kahulugan ng intercession pamamagitan sa araw ng paghuhukom. Subhanallah. So kapag hindi mo siya akikahan, walang mamagitan sa iyo sa araw ng paghuhukom. Subhanallah. Hindi mamagitan sa iyo yung bata na yun. Kaya may ilang mga ulama, gaya ni Ibn Qayyim, na nagsasabi ang hindi pagsasagawa ng akika ay maaring makahadlang sa intercession ng bata para sa kanyang mga magulang sa araw ng paghuhukom. Subhanallah. Gayunpaman, walang direkta, kumbaga, mula sa mga sukon, nagpapahiwatig ng isang bata ay hindi makapamagitan para sa kanyang magulang kung walang akika. Ba't yan eh? Sinabi lang Ibn Qayyim. Pangapat, ang bata ay nakasangla sa kahulugan ng pagpapatupad ng sunnah. So may mga scholar na naniwala na ang hadith ay nagpapahiwatig lamang ng kahalagahan at pagsasagawa ng akika bilang isang itinagubili na sunnah. Ngunit hindi nangangahulugan may anumang kasalanan o kaparusa sa mga hindi ito magsasagawa. Si Ibn Uthaymin naman ay nagsabi na ang murtahan ay nangangahulugan ng bata ay hindi mapapakawalan mula sa ganap na biyaya ng Allah hanggang sa maisagawa ang akika. Ngunit ito ay isang spiritual na konsepto, hindi isang tinatawag na obligasyon. Okay? So yun yung malawak na pagpapakahulugan ng sabihin natin ng murtahan. Subhanallah. Okay. So as much as possible, mga anak natin, alam na natin na alhamdulillah na pag-aral natin yan. So gawin natin, di ba? Kasi magkano lang naman yung kambing eh. May tanong ako niya. Paano yung mga batang na ano? Hindi ko marinig sa ano. Hindi marinig yung busis ng nanana. Sa busis. Sa yung tanong ko, paano yung mga batang nabinyagan? Nabinyagan, yung mga sanggol sila. Pwede mo ba silang kain na bilang ikaw ay isang Muslim? Alam mo na, iba naman yung binyag eh. Di nga. Sa tinatawag na akika. Anyway, may mga misconception kasi. Ang sabi nila, ang akika ay parang binyag. Magkakaiba yan kasi ang mamaya nasagutin ko yung tanong mo. Kasi ang binyag, to Christianize the infant or the baby, gagawing i-Kristiyano yung tinatawag na bata. So, ibig sabihin, meron siyang relihiyon ng bata bago pa siya naging Kristiyano. Masingit ko lang, di ba? Kaya makikita nung bata, walang binyag ang bata na hindi umiiyak. Nasa Diba? fitra siya ng Allah. Lahat umiiyak yung bata kapag bininyagan. Walang nakatawa, no? Oh, walang nakatawa. Alam mo kung bakit? Kasi ng bata sa wahid, ahad. Sabi nung nagbinyag sa kanya, talito talata, tatlo naging isa. Subhanallah. Ikaw pa. Subhanallah. Wala. Doon sa akika, makikita mo yung mga bata na tuwang-tuwa pa. Di pa umiiyak. Subhanallah. So, yun ang So, hindi ibig sabihin na nakikahan, binyagan. So, magkaiba po yan. Kasi ang akika ay bilang pasasalamat sa Allah. Hindi para pag-Muslimin yung bata. Kasi Muslim na yung bata. Okay, now. No, binyagan siya limbawa, walang problema doon. Walang problema. I mean, hindi ibig sabihin na nabinyagan siya, tapos nag-Muslim, ay hindi na siya akikahan. Hindi hadlang yun. Hindi ka kasi pakakika mo siya kahit hindi pa. Pakika mo siya. Kaya nga, Pwede yun. pwede yun. Sabihin na, Muslim ka na, hindi. Wala pang muwak. Ano may muwang? May muwak kasi, magdi-deny na yun. Yung ayaw na, yung pag may edad na ayaw na yun. Ayaw ng binyag. Pag ganyan, baka mamay misinterpret ba? Ano bang tanong mo? Yung batang nabinyagan, nabinyagan sa Christian. Ngayon, ikaw bilang Muslim na ama, wala bang problema na ipakakika mo sila? Kahit hindi pa Muslim, yung bata na yon. Ay, anyway, kasi ganito yan. Ano ba yung estado ng bata? Ano bang religion ng bata na yon? Hindi, dati hindi naman kasi. Ganito. Ano ba, saan ba? Halimbawa, Muslim ka. Muslim, Muslim, yung tatay Muslim, yung nanay hindi Muslim. Nagkaroon ng conflict sa pamilya, gusto ng pamilya ay binyagan yung bata, samantala ikaw hindi mo. Nanaig ngayon yung gusto ng mga non-Muslim, na binyagan siya ngayon, walang kasalanan sa bata. Pero ang relihiyon na masusunod ng bata, yung relihiyon ng ama. Hindi relihiyon ng ina. Relihiyon ng tinatawag na ama. So, ibig sabihin, literal, Muslim yung bata. Kailangan manindigan. Yes. Di actually late na sila nabinyagan eh. Ngayon lang. Dati hindi na. For example naman, Ustad, ito kasi yung niya. Halimbawa, di ba nabinyagan yung bata, nagbalik Islam yung tatay. Ngayon,
gusto niya ng kaakika. Yun yung parang Tapos na natili pang musmus yung bata. Wala pa ba sa balig? Walang problema doon. Mainam. Kasi susunod ang relihiyon ng bata ay susunod sa kung anong relihiyon ng ama. Ustad, yung gulam, nangangahulugan lang ba to sa batang lalaki o batang babae din? Literally, ang tanataw ng gulam is batang lalaki. You know? Pero mayroong, of course, pag sinabing gulam, ito ay pangkalahatan. Kahit yung basaklaw sa tinatawag ng mga bata. Anong dayo? Anong dayo? Hadith? Kasi sa ibang salita ng hadith, ng batang babae ay hakikalan siya sa pamagitan ng isang kambing. Kaya ano ba yan? So, sabi applicable pa rin sa kanya tinatawag na yung akika. Pero isang ano lang yun, isang kambing lang. Masyaallah. Masyaallah, barakallahu fik. Wa jazakallahu khair, masyaallah. May paglilinaw ka pa. Ikaw, bro. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay na, Ustad. Inshallah, nasagot natin yung katanungan ni Sister. Ni Sister Nurain Ibrahim. Masyaallah. Shout out. Actually, matagal na natanong yan. Inshallah. Screenshot ko lang. Sinave ko yung mga hindi ko. Dami kasi nagtatanong sa'yo, Ustad. Alhamdulillah. Ngayon, dadami pa ulit yan. Inshallah. Allahu Akbar. So don't forget to follow my new page. Mashallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan pong vice versa naman. Ito lang siya pa. Hindi pa talaga tapos. Meron pa. Ano Yan na. Sabi mo kasi, nasusunod ang ama sa kanyang reliyon, di ba? Paano naman yung babae, yung Muslim, Kristiyano, yung ama? Ayun. Susunod sa kung ano yung mag-reliyon na. Wala siyang na gusto yung pakikiman niya, kung hindi siya, hindi. Kasi yun na. Kasi dapat ang nakalagay sa ang relihiyon ng bata ay susunod sa kung ano relihiyon ng ama. Kaya pag halimbawa namatay yung sanggol, tapos yung ama is Muslim, ililibing siya sa tinatawag na Muslim. Ituturing siya na Muslim. You know? Pero kapag Muslim yung Muslim yung ina, tapos yung ama is tawag siya. Yan ang problema. Okay? So, at least mag-separate siguro sila o ano pa man, mga paano. Ha? Nahilo ako? Okay na, sa kamalak kayo mga kapatid sa mga nagurapat.